Merry Christmas po sa inyong lahat. Alam ko, medyo puyat po kayo dahil po sa inyong pagsa-celebrate ng Christmas. Amen po ba? Pero maraming salamat, maraming po sa atin ang tunay na nais na magpuri sa ating Panginoon. Kaya ang tanong ko po sa inyo sa umagang tayo, bakit kayo naririto? Christmas ba? Dahil sa Christmas ba? O dahil tinakda yung gawain na ito? No? Ang sabi po kasi doon sa Mateo, chapter 2, verse 1 to 2, napakaganda po yung mga talatang binanggit po dito. Papasahin ko po sa inyo sa Tagalog version ng Biblia. Sabi, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem na Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Napakana, we have come to worship the King. No? And I believe, kaya po tayo narito ay dahil nais natin magpuri sa hari ng mga hari. Amen po ba? Hindi dahil sa Pasko, dahil dinakda natin gawin ito, kundi ang nais ng bawat isa sa atin ay maghandog ng isang pagsamba na nanggagaling sa ating puso. Tignan po natin, ano po ba yung mga katotohanan na kapaloob sa Biblia pag pinag-uusapan po yung wise men. Ang pagkakalam po kasi ng marami ay tatlong hari daw po, no? Di ba? Kaya pinangalanan po nila si Melchor, si Baltasar, at si Gaspar. No? Actually po, wala pong katotohanan yon na ito ay sila ay mga hari. Ang sabi po ng Biblia, sila ay mga pantas. Sa English translation ay wise men. At hindi po sila tanto. Nagkataon lang po, tatlo yung gift na dala po nila. No? Pagka binabasa po natin ang tala sa Biblia, hindi po ito. At hindi rin po ito, wala po yung katotohanan na makikita po natin sa nativity. Ano po yung may sa nakikita natin sa nativity? Si Joseph, si Maria, tapos si Jesus Christ at saban, naroon po yung shepherd, ano po ba? Tapos nandun po yung tatlong hari na sinasabi po nila. Hindi po yun eh. Mali po yung picture na inilalarawan po sa atin, buhat ng bata po tayo. Pagkat nung dumating po yung mga wise men, si Kristo po ay wala na po sa sabsaban. So, ibig sabihin, hindi po niya namin yung mga shepherd po doon. Tingnan po ang tala sa Biblia. Sa chapter 2, verse 11 po, ang sabi po dito ay, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata, binuksan ng kanilang mga sisdan, nilandog sa kanya, anda nila lang ginto, kamangyan, at mira. Nasa bahay na po siya. No? Wala na po yung sabi kong hayop na kasama niya, wala na po yung mga shepherd doon, kundi yung mag-ina ang naroon po. At sabi nga po na iba, pag picture, para po daw silang nakasakay sa camel. Most of the scholars po ay sinasabi ay hindi po yun ang kanilang sinakyan. Most probably, sabi po nila, ay sila ay nakasakay sa mga 11 horses at marami po sila mga kasama, mga sundalo. Pagkat yung mga magay po ay sila yung mga kingmakers. No? Sila po yung pumipili sa hari at kilala sa lugar na kanilang pinagmulan sa east ng sinasabing Jerusalem. At sabi po ng mga scholar, kasi marami, ilan po din po doon ang mga hindi nasangkot ng mga Roman, yung Persian kingdom o yung Persian ay pilit na sinakot to. Marami po mga Roman story nito. Probably yung po yung sinasabi po ng Biblia. Okay? Paano po nila nalaman yung tungkol po sa kay Jesus Christ? Kung babalikan po natin ang mga tala sa Old Testament, si Daniel po after po yung ang mga Hudyo po ay na-exile sa Babylon. Si Daniel po ay tinalaga bilang chief na wise men sa kaharian ni Nabucodonosor. Naalala mo sa Daniel chapter 2 verse 48. At yung kanyang mga kaibigan ay tinalaga din po ng mga leaders sa kanilang mga lugar na ginagabalan. So, already po yung influence po ni Daniel sa kanya, yung mga writings ng mga bagay na yun,
Kasi nasa exile point view. And remember, in the time of Queen Esther, noong pong inutos po ng hari na ang mga Hudyo ay lumaban sa mga magmaapi sa kanila at pwede nilang patayin yung mga taong maaaring umapi po sa kanila, no? Yung po yung time na yun, sa Esther chapter 8 verse 17, na yung po yung time na yun, yung mga hindi Hudyo ay nagpaprophesy na Jew para hindi po sila patayin ng mga Hudyo. At yung influence po ni Queen Esther at the time at ng mga Hudyo ng time ng exile ay maaaring may mga writings and prophecy doon pong time at nalaman po nila ito. Ang wise men po, ang sabi po ng mga scholars ay mga astrology at that time na pinag-aaral ng mga planeta, mga prophecy, mga writing, at nakita po natin katiyak, ang sabi po nila, di ba? Nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nasaan isinilang? Alam po nila, yung mga tungkol po, hindi tsamba. Hello, hindi po tsamba. Alam po nila na mayroon na darating po si Kristo na siyang hari ng Hudyo at na makita nila yung ayon siguro sa kanilang pag-aralan, ayon sa kanilang pinag-aralan, at ayon sa tala na kanilang nabasa, ay yun ang time ng pagsilang ng hari ng mga Hudyo. Ang kakaibang halang po, yung mga well-versed doon sa mga scripture, sila po yung hindi nakaalam. Kaya nang dumating po sila doon, nagkaroon po ng medyo stir, no? Sabihin kaguluhan sa buong kaharian at doon sa buong Jerusalem. Nung malaman na dumadating po ito. Imagine, kung halimbawa po sila mga simpleng taong dumating doon, tatanapin na yung hari ng Hudyo. Palagay niyo po kaya papayag si Herodes? Di po ba? Mga sinungaling kayo. Kasi si Herodes at that time, ay siya po ay itinalaga ng Roman Empire to be the king of the Jew at the time na pamahalaan ng Hudyo. Kaya parang gumawa po ito ng kaguluhan, kaya nang mabalitaan po ni Herodes sa kanayan ay ito'y pinatawag niya yung mga magagaling sa scripture. Kaya kinote niya po nila po yun sa Micah chapter 5 verse 2. Sabi nga po ni Haring Herodes sa verse 4, kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga escriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipapanganak ang Mesaya. So verse 2 sabi, sa Bethlehem po ng Judea, tagunda. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayan, Israel. Alam po nila, no, yung scripture. Alam po nila yung prophecy. Pero the sad part, hindi nila alam yung oras ng pagdating. No? Yung pang malalayong tao, yung mga hinting na tinuturing pa, ang talagang parang nagpaalala sa kanila, nagbigay sa kanila ng hint, na eto na, pinanganak na sa inyo. Parang, ano po ba sa, ang parang term po natin yon pag sinasabi sa mga kanton, parang ka natutulog sa pansitan. No? Hindi mo alam yung nangyayari sa paligid mo. Ganun po yung nangyari po sa kanila. At yung mga hentil pa, na ito ang nagbigay sa kanilang lesson kung paano ang tunay na pagsamba. Marami na po tayong napag-aralan po dito. Gusto ko lang po maging reminder muli po sa atin sa araw ng Kapaskuhan. Ang isang bagay po na dapat po natin mapag-isipan, hindi lang po ito oras o araw ng pag-ibig, hindi lang po ito oras ng pagbibigay, hindi lang po ito oras ng pagpapatawan, kundi ito po yung isang pagkakataon na makita po natin kung paano natin sasambahin ang tunay na Diyos. Mahalaga po yan eh. At yung pong mga pantas na ito ay napakaganda po ang iniwanan po nilang lesson doon, noon at ngayon na maaari po natin talagang maging batayan o maging panuntunan kung paano natin mabibigyan ng kasiyahan at kagalangan ang ating Panginoon. Una po, ang pagsamba ay pinagbubuhusan o pinagbuukulan ng panahon. No? Kung titignan po natin,
ang buhay ng mga pantas na ito, malayo po sila. No? It takes time na magbuo ng isang grupo. No? Hindi lang isa, hindi lang po dalawa, grupo ng mga tao upang ito ay maglakbay. Diba? Kailangan mo naman ng mga provision. Di po ba? Para sa journey ito. Ano yun po yung pagsamba? Ito po ay intentional. Ano ibig po sabihin? Ito talaga ay naroon at pinaplano at nais natin gawin. Amen? Hindi lang all of a sudden gusto mo sumamba. All of a sudden, pagdating ng Sunday, oh, Sunday na pala, sasamba ako. Hindi po, ito po ay pinagpaplanuhan. Ito po ay isang bahagi ng ating buhay na dapat sa pang-araw-araw ay ginagawa po natin. Kita niyo kung bakit intentional o talagang pinagandaan po nila ang pagsamba po nila. Nung malaman po nila ang katotohanan ito, hindi po sila nagpatubili. Yung mga resources po nila, hindi po. They travel. Sabi po mga scholars, some scholars na kinumpute po nila yung pinanggalingan po nila. Some scholars say na sila ay nanggaling sa Susa, no? Persian na lugar. Ang sabi po nila, ang nilakbay po nitong mga pantas na ito, more or less 900 to 1,000 miles. Miles po pinag-uusapan po natin. Di po ba? Pag itinize nyo sa kilometer yan, 1.6. So yung 1,000 miles is equivalent to 16,000 kilometers. Tama po ba ito dami? O nagkakamali ako sa math ko. 16,000 kilometers. Ang sabi nga po nila, kung sila po ay nag-travel, okay? Papalagay po natin, sila ay nag-travel ng 30 miles a day. Parang tuloy-tuloy, no? Wala pahinga, pero posible na magawa yun. Pero papalagay po natin na sila po ay nag-travel ng 30 miles a day. Yung 1,500 took them, 30 days. Tama po ba? 30 days, more or less, no? Wala po yung pahinga po dito, walang stopover, ha? So, more or less, mahigit po isang buwan. Sabihin na po natin, na isang buwan at kalahati. Nagpahinga sila, nag-sightseeing pa sila. Sabihin na po natin. So, ibig mo sabihin, kung wala kang intensyon sa isang bagay na gagawin mo, hindi ka tatagal na gano'n. Makikita po natin perseverance po nila. Makikita po natin yung sila nila. At at that time, ay hindi po madali. Nasa kabayo ko pa na mabibilis na kabayo ng mga Arabian horses. Hindi po madali. Hindi po ba? At nakabasa ko pa minsan, nakikita ko nga minsan mga kaysa, nila, may mga tao po na pumapalit ng bundok, hindi ba, nagkatila sila. At sabi mga kumain na mahirap. Pero pagdating mo sa lugar na yun, wow! Heaven, ang ganda ng tanawin. Dahil bakit po nila bakit po nila nalalagpasan yung hirap ng lakad? Bakit po nila nalalagpasan yung hirap ng mga daan? Dahil ang intention po nila, pinaghandaan nila na pagpunta nila doon, hindi nila aalintanayin ang hirap na dinadanas nila dahil nakapokus ang isip nila dun sa lugar na pupuntahan nila. Ayan po ba? Yung mga pantas po, nandun po yung intention nila. The day na nung kanila ay lumakad from Persian Antique hanggang Bethlehem, ang puso nila, ang isip nila, ang naisin nila ay magpuri sa ating Panginoon. Doon sila nakasentro. Kasi hodang maraming mga bandido dyan. Kasi hodang maraming mga lubak dyan. Kasi lang merong sandstorm na dadaanan dyan. Pero ito po ay hinanda nila ang kanilang sarili. Ang intention nila sa kanilang puso, sa kanilang isip, is to worship. Ang worship po kasi is act of will. Narito po. Hindi po yung emotion lang. Hello? Hindi po emotion lang. Na pag masaya ka, gumising ka araw ng linggo, oh wow, pupunta ako maaga sa church. Pero pagka hindi ayos ang nakakatamad naman. Pupunta ako, pagdating mo, kaya marami pong mga Kristiyano pagdating, lukutang mukha. Kasi hindi po nila pinaghahandaan hindi na intention mag-worship sa ating Panginoon. Ang kanilang pong mind, ang kanilang heart,
ay intentionally nakapokus to worship the living God. No? Nag-travel po sila just to worship the Lord. Kaya madalas po narinig sa akin na dapat yung worship po natin is our lifestyle. Bahagi ng ating buhay. Ito po yung ating buhay. No? Ito po yung ating hininga. Yung mga hinting nga po ito just to worship a living God. 1,000 kilometers. So tayo po siguro pupunta dito at pupunta tayo ng Bicol at para lamang pupunta po doon sa church na pinupuntahan ko po doon para lamang sumamba, palagay ko wala pong sasama sa inyong skilibre. Oo. Kasi sinasakyan ko po hindi aircon. Pag gano'n ang ano mo, nakaganyan ka, matutulog ka, balik ang leg mo. Kaya nga sa pagbaba mo, nakaganyan ka. Okay. Pagdating po doon, lalakad ka. Hindi ba sa lakad? Kaya nga, pero isipin niyo po itong puso ng mga pantas na ito. No? Samantalang puso natin, yung nga lang, lalakad ka na nga lang, Hindi po ba? Leg pa. Hindi po ba? Minsan nakakatuwa po tayo Pero sa kanila kung intention po natin mag-worship sa Panginoon, ay ibig sabihin ito, mahalaga sa atin yun. And then, naghahanda po tayo ito, pinag-uukulan po natin ito ng panahon. Hindi lang basta po ito nangyayari at naisipan natin. Ito po yung nagbibigay ng motivation po sa atin. Na para pagdating ng araw ng linggo, pagpasok nila pa lang, pagtapak ng pahindan, I come here to worship the living God. Wala nang iba. No? Miski sino speaker, miski sino praise and worship leader, miski sino tutugtog, hindi ko alalahanin yan dahil ako ay pumunta rito, hindi dahil sa kanila, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa mga leaders, ako ay naparito, umaawit, sumasaya sa Panginoon dahil sa Diyos. Intention kong bigyan siya ng papuri. Kaya nga po ang ating pong worship is a personal. Hindi po pwede na ibahagi natin ito, i-delegate po natin sa iba. Kung ang mga taong po ito, kung titignan po natin, dahil po sila ay may kapangyarihan, pwede naman po nila i-delegate, di po ba? Yung presidente nga po, pag meron, pwede sila mag-delegate ng vice president, ng DFA, ng kung sino-sino. Pero dahil sa kanila, ang pagsamba ay isang uri ng gawain na ito'y personal para sa kanila. Nais na sila mismo mag-abot, sila mismo magpasalamat, sila mismo magsalita sa hari ng mga hari. Hello, church. Personal po nila po itong ginawa nila. No? Sila po ay in-involve po nila yung kanilang sarili. Naglakbay din po sila. No? Nandun po yung kanilang pananampalataya. Naroon po yung kanilang kagalakan. Naroon po yung kanilang personal na pag-aabot na pagsamba sa ating Panginoon at pag-aahalay na kanilang handog sa ating Panginoon. Imagine, pwede naman pong gawin yun ng iba para sa iyo. Di po ba, minsan ginagawa natin, hindi natin pakiabot ng mga kasi busy ko, hindi ako makakapunta sa kanya. Pakipaabot na lang po, pwede ba? Sabi mo, bigay ko. Pwede naman pwede po. Pwede naman. Pero dahil para sa kanila ang pagsamba ay personal, hindi sila papayag kailanman ng iba gumawa nito para sa kanila. Pero marami po mga Kristiyano, pinanonood po yung mga kapwa na Kristiyano ng maawit. Kaya makikita po iba po, maawit na naman sa iba nakatingin lang. Sumasaya iba, nakaganon pa rin po siya. Parang sige kayo na lang, okay lang. Pero hindi po, personal dapat po natin na maintindihan at maunawan. No? Kaya marami po mga Kristiyano, hindi po nila ma-enjoy ang worship. Hindi po nila ma-enjoy yung pakikinig na salita ng Panginoon dahil ito'y bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. And even in the Old Testament, in the New Testament, yung pong pag-preaching of the Word, yung pagbasa po ng salita po is part of our worship. Kaya uuwi, ano nga ba yung message ni Pastor?
pagsubukan ninyo. Ang madalas po natatandaan ng mga nakikinig, yung joke. Nung magsalita po ako sa Meron, salita ko po doon, pang-umaga umaga natin dalawang gawain nila. Alam niyo po, yung pagdating po ng hapon, ang pinag-uusapan po nila yung joke. Yeah, that's true. Sabi po ng isa, nung bali, malapit yan po sa sabi pa nga. Sabi niya, nung masabi ko, sayang. Sabi daw, hindi kayo mati ng morning worship. Ang usapan po nila doon, Buddha. Naalala niyo yung Buddha? Yung ba, yung tatlong magkakaibigan na sumakay sa plano, yung Kristiyano, nung babaksak na, bigla sunod ng Buddha. Yun ang usapan niyo. Yung people yung ano na pulit nila sa message, si Buddha. Tawa na sila kakaintindi. Alam niyo po, sayang Kung pupunta pa tayo to worship God, yung personal niyo po, yung mind, yung heart, no? Kailangan po natin maunawaan. Pag alis po natin, ano po niya yan yung gain po niya yan. Na kung maunawaan niyo po yung word of God. Kasi nga, yung iba pinababayaan na yung magsayaw, yung iba na pinababayaan na sila yung makinig, tatanungin na lang pagkatapos, kasi yung iba busy sa kakate, yung iba busy sa minsan kinakalabit yung kapwa nila, tinadagdag, ayaw na silang dagdalin, dagdal pa rin sila ng dagdal. Mahirap po yung gano'n. Lugi po tayo na pag-uwi natin, hindi po natin dala yung salita ng Panginoon at ay iwanan po rito. Kayo po ang lugi. Sayang. Ang panahon na inukol ninyo, mapunta rito, pag-uwi ninyo, dahil hindi yung personal na pinapahalagahan ang salita ng ating Panginoon, mas meron kayong pinapahalagahan, mas higit dito, pag-uwi po ninyo, wala po kayong dalang anuman. Kung ano yung pagpunta nyo dito, ganun din ang pag-uwi ninyo. At ang matatandaan lang ninyo, yung joke. Kaya ayoko na po yung mag-joke Kita nyo pa sabi sa Hebrew, chapter 13, verse 15. Ang sabi po dito, kaya lagi kayong maghahandog na hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Tayo mismo personal ang aawit sa Panginoon, personal na sasayaw sa Panginoon, personal na magka-clap, sabi ba, personal na sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. At inaangking natin minsan yung mga bawat salitang nakikita po natin appropriate. Kaya nga po minsan may marinig yung amen. Bakit po? Kasi yung Word of God ay inaangking nila na mangyayari sa kanilang buhay. Kaya hindi po masama mag-amen po kayo. Kung palagay niyo po ito'y para sa inyo na pwede niyong angkinin na pangako ng Panginoon. They say amen to that. Sabi mo, Panginoon, akin to. Inaangkin ko yung pangako mo ito. Huwag po tayong mahiya. Nagawin natin personal ang worship natin sa ating Panginoon. Huwag niyo intindihin katabi niyo kundi sumasayaw, kundi siya maawit, kundi siya nagsasabi ng papuri sa Panginoon. Make it personal para sa inyo. Yung wife po, kung pa na po ito, personal po talaga nila. Kinarin talaga nila yung worship sa kanilang buhay. Pangatlo, their worship involves emotion. Wala pong masama ng emotion po natin, ma-involve po natin. Ang masama po, panay emotion po. Panay ito. Ano po ibig sabihin? Kung ito po yung joke ng Espiritu, wala pong problema sa atin. Kung tayo nagagalak, then we can say, hallelujah and praise the Lord. Wala pong problema sa akin yan. Kung sa palagay niyo sa inyong pag-awit ay hinihipo kayo ng Panginoon at umiyak kayo dahil nararamdaman niyo yung pagmamahal ng ating Panginoon, yung goodness ng ating Panginoon, wala pong problema yun. Pagkat ang nais ng Panginoon ay yung nararamdaman natin yung pag-worship natin sa Kanya. Kaya sabi nga po yan, kung hindi kayo sabi nga po doon sa mga
noong mga taong nagugusyoso, na pinatitigil yung kanyang mga disciple na gusunod sa pag-worship sa kanyang tatandahin niyo kung pasok niya sa Diyos niya. Sabi niya, hindi po. Kung wala magpupuri, yung bato ang magpupuri. It is emotion. Tama po ba? Emotion eh. Pag nagagalak ka, ipinapahali ko yung kagalak mo. That's emotion. Pag nararamdaman mo yung kagalakan, minsan umiiyak ka nga eh. O bakit ka umiiyak? Luha ng kagalakan. Di po ba minsan yung mga beauty contestant, pag nanalo sila, umiiyak? Pag tinanong mo, hindi naman dahil sila umiiyak dahil nanalo sila, nalulungkot sila, hindi dahil nagagalak sila. No? Ito niyo po ang sabi, doon po sa Mateo chapter 2, verse 10 to 11. Matthew chapter 2, verse 10 to 11. At sabi po dito, okay, kayo na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala, pagpasok bahay, nakita ng bata sa pinang kanyang inang si Marian, lumapit sila sa patilapa at sinamba ang bata, binuksan lang kanilang mga siglan, at inandok sa kanya ang dalalang ginto, kamay at mila. Parang hindi po natin masyadong ma-appreciate pag Tagalog, no? Alam niyo po, sa English translation ng New King James Version, ang sabi ko po, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Alam niyo po, nang tinignan mo, grabe ang ginawa, double adjective po, no? Ano ba ibig sabihin? Yung word na exceedingly is an adjective. Ito po yung tumutukoy, naglalarawan sa mga pangusap. Tama po ba ako doon? Hindi po ba? Naglalarawan. Sabi po doon, exceedingly. Na ibig po sabihin, extraordinary. Very great. Sa ating Tagalog, di kakaraniwan, pambihira. Tapos hindi lang po yun. Sinundan pa ng isang adjective na great. Na ibig po sabihin, big. No? Very large. Kung tayo po, di po ba may narinig po tayo eh, nag-uumapaw. Di po ba? Nag-uumapaw yung aking kagalakan. Di maipaliwanag na kagalakan. Walang pagsidlan na kagalakan. Ito po yung naramdaman nila. Makita nila yung star. Wow! Narito na kami! No, narito na yung pakay namin! Di po ba? Grabe yung emosyon nila, no? Kung siguro makikita natin, parang nagtatatulan sila sa tuwa, siguro nagsasasayaw sila, siguro nagyayakapan sila, siguro lang, ganun po naman talaga pag natutuwa eh. Di ba? Umiiyak sila sa ganak, na natagpuan nila ang ating Panginoon. Kasi sa English na exceedingly great joy. Walang pagsignan, ganun kalaki, nag-uumapaw ang kanilang kagalangan, hindi mapaliwanag yung kagalangan na dumadaloy sa kanilang puso at buhay. Kayo po, ganun din po ngayon. O nandito na po tayo sa church, yung problema pa namin, pasan-pasan natin hanggang po dito. Dahil hindi po tayo naghanda to worship. Hindi natin ito pinapersonal to worship God. Dapat po, yun po yun. Give you praise. Kaya madalas po sinabi, Monday to Saturday, it's our preparation for a grand worship. Kaya po yung Sunday, ano po ito eh? Madalas yung talagang, yung parang reunion, no, ng bawat isang Kristiyano upang alalahanin, sampitin, no? Dakilain ang isang Diyos. Ganun po pag may reunion, di po ba? Pinag-uusapan niyo yung mga dati, yung mga may mga throwback pa, yung mga picture ba? Ganun din. Para kung tayo Kristiyano, parang yung every Sunday sa reunion, nung goodness ng Panginoon, yung pagpuli natin sa ating Panginoon, wow! Alam nyo, paligay ko dadagundong itong ating iglesia. Kung naroon po yung joy, naroon po yung ating naisip. Pangalawa po, nagtuturo po sa inyo. Ang pagsambang po ay pinag-uukulan nito ng halaga. O ito po ay mahalagang dapat natin pagkukulan o pahalagahan.
Pagkita po natin yung santa, nabi nga po natin kanina, sila po talaga yung nagbigay ng oras. Cost them their time. Kailangan po talaga yun. Na talagang una, i-prepare natin yung sarili natin, i-prepare natin yung ating spirito to worship the Lord. Kumusta po yung mga personal devotion natin? Tayo nga minsan kasi nasa church lang po 2 to 3 hours. Di po ba? The most is 3 hours. Hindi naman tayo nag-i-shit ng 1 o'clock. Noong last Sunday, nag-i-shit tayo, pero masarap naman. Maligaya naman, ang lang po tayo lahat. Dahil may Christmas party, may palaro, lumakita yung mga Facebook, yung mga suot na malalaki, yung mga ano yan, ano ba yun? Tutubi, grabe tawag yun, tutubi, di ba? Enjoy na enjoy, bata naman patanda. Halos pati yung tsokolate sa ano, siguro po pwede nang pahirit, linisin na lang, no? Tuwan-tuwa. Hindi po ba? Tayo naman sa pag-ating pagpipigyan po ng oras sa Panginoon. Kung hindi po tayo nila, may nainig po ba noon tayo nagsasaya? Wala, no? Palagay ko wala. Kasi nakikita ko po yung kagalakan nakikita ko po na-enjoy po nila yung company, yung fellowship ng bawat isa. Dapat po ganun din, hindi po tayo, naiinip sa oras pag nasa church tayo. Hindi pagtayo ng pastor dito, naku po, patay na naman tayo niyan. At least mas pa naman ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, 30 minutes lang. Pero palagay ko, matatagal tayo ngayon. Kasi Christmas bonus din sana yan. Kaya lang medyo matatagal ang atal. Hindi po, spend time in worship. Yung personal po natin worship. Mag-spend po tayo in singing, in prayer, in studying the Word of God. Invest your time in worship, in prayer, in studying the Bible. No? Para pagdating po ng Sunday, subukan niyo po. It is a challenge to be one po sa inyo. Gawin po natin ito. Lahat po tayo narito. Gawin po natin. And then, obserbahan niyo lang po pagdating ng Sunday. Kung gaano talaga yung pagpupuri natin. Kasi nag-invest na tayo ng time. Hindi po ba? Kaya nga pagdating po Sunday, yung kagalang, yung rejoice, may express. Yung kagalang, may express po natin na talagang walang pipigil sa atin. Ganun po sila eh. Nung makita po nila, ganun po yung galak nila. Bakit? Kasi pinagkanta nila maigi ito. Nag-invest sila ng oras dito. Nag-invest sila ng panahon dito. Napagod din sila para mag-travel. And at the same time, nung makita po nila ito, wow, yung joy ay naroon. Kung mag-invest po din po tayo ng oras sa ating mga personal na buhay bilang isang Christian, and I believe with all my heart, ang Sunday po hindi magiging isang ordinary Sunday sa atin. I-treat natin ito as a Sunday, special day for us because sama-sama tayo magpupuri. Makikita ko yung aking kapatid na sumasaya sa ating Panginoon. Makikita ko yung aking kapatid na may ngiti sa kanyang langit. Makikita ko sila na naroon ang kaganakan. Ako rin. Dahil nagangana po tayo. Nag-invest tayo ng oras para sa ating Panginoon. Pangalawa po, binigyan ito na nangyayari na magbigay po sila ng alay kay Kristo. Hindi lamang po yung sarili nila dala nila. Hindi sila nagpunta sa Panginoon upang mag-ask ng favor. Madali yung sabi nga po ng ibang mga pastor, madalas po kasi maraming mga Kristiyano, pengi noon. Hindi Panginoon. Panginoon, kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Kaya ang tawag po sa kanila mga Kristiyano, pengi noon. Sila po ay nagpunta doon to honor and worship God with their wealth. Kung ano ang mayroon po sila para po dito. Kasi bahagi po ng pagsamba ay yung pag-aalay natin sa ating Panginoon. Remember natin pinagalaman sabi po ng ating Panginoon, huwag kayong maharap sa akin na wala kayong anumang dala sa Old Testament. You empty-handed. Kung titignan po natin yung kanilin, it's not just not an ordinary thing. Ang gold po is ang pinaka-precious thing at that time. At ito po ay ibinibigay lamang o ipinagkakaloob lamang sa mga hari. Paano ba ito? Parang sinasabi na, kaya nga sabi na, we came here to worship
the king. Kaya ito represent the kingship, yung pagiging hari ng ating Panginoon. Yung Frankenstein, Frankenstein, yung insenso po, para masarap sa Tagalog, ay gift po, na ito po yung ginagamit sa worship. Sinindihan para po sa gift sa mga praise na ginagamit po nila ito sa part of worship. No? Na nagbibigay ng aroma na harating to please the Lord. At ang pangatlo po yung myrrh, o yung mira. No? Ito po is part sa anointing oil na ginagamit po that time. At ito po yung ginagamit to prepare the body for burial. Yung pong parang prophetic, no? Na inaano ng ating Panginoon ay sinilang, ang alam po yung sinilang para talaga mamatay. Yun po yung intention. No? Na lahat ng tao sinisilang para mabuhay, to enjoy life. Pero po silang po yung isinilang para mamatay. At yung one of the gift na ibinigay po ng mga wise men na ito is myrrh, for preparation. No? Sabi nga po na ibang scholar, siguro ito yung ginamit nila Jose, yung mga gift na ito nung sila ay magpunta sa Egypto. Mga pinipili daw. Sabi lang po nila yun. Yung mga bagay po ito, mahalaga po ito. And most, yung pinakamahalaga na alay nila, yung kanilang buhay. Di po ba? It's more than the gifts na ibigay po nila, yung buhay. Kaya nga po sinasabi po sa atin ni Pablo, mga kapatid, I beseech you, I urge you by the mercy of God. Di po ba? Na ibigay natin yung ating buhay bilang tanda ng ating pagsamba sa Kanya. Mas lalo pong mahalaga sa Panginoon, more than anything else na ating pong binibigay ay buhay po natin. Yung whole heart natin, yung whole devotion natin, yung whole na pag-ibig natin sa ating Panginoon. Hindi na siya number one. He is our top priority sa ating buhay. Kung may mga ganitong gawain, siya yung ating pirming inuuna. Hindi yung kasiyahan, ang kasayahan, hindi yung ating mga bisita, hindi yung mas mahalaga pa sila kaysa sa ating Panginoon na pupuntahan. Doon po natin masusuko more than anything else. Na po pwede natin ibigay na pinakamahalaga na masasabi natin na karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Panginoon this Christmas as an act of worship ay yung ating buhay. Kumusta po kayo? Sila po, they prepare for worship. Binigay po nila talaga. They travel so many miles just to worship the living God. Ibinigay po nila yung kanilang pinakamainan at pinakamagandang gift. But ang pinakamahalaga, ibinigay po nila yung kanilang mga buhay para sa ating Panginoon. They humble down. Nung bata pa lang, they humble down because naniniwala sila, nananampalataya po sila na yung batang kanilang niluruhan ay yung hari ng mga hari. Yung kanilang batang pinag-alayan ay yung hari ng mga hari. Yung kanilang sinamba ay yung hari ng mga hari. Hindi po masasayang kailanman, listen church. Hindi masasayang kailanman ang pagsamba ninyo sa ating Panginoon. God will bless you. Hindi po yung pati natin. Pero, pag ginawa po natin yun, pag natuwa ang hari sa atin, pag nagalang ang hari sa atin, hindi maaari, hindi papayag ang hari na hindi ka bigyan ng pabor. Miski hindi ka humingi, bibigyan ka ng pabor one or another because you please the living God. Oh, glory to God. Na-please natin yung hari. Di po ba? Tatandaan si Rode na ma-please siya ng pagsayaw ng anak ng kanyang asawa. Miski ayaw niya ibigay yung ulo ni Juan Bautista, na alam niyang magdudulot sa kanya na maaaring kapahamakan, but because na-please siya at nakapagsalita siya, nabitawan niya ang kanyang salita. Kaya madalas sinasabi po natin, ang salita ng hari o ang utos ng hari ay hindi nababalik.
gagawin at gagawin niya yun, miski masakit sa kanyang kalooban. Pero pag na-please natin ang ating Panginoon, hindi masakit sa kalooban niya yun, maganda sa kalooban niya yun, nasisihan siya sa iyo, and you will be blessed by the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Sana po sa Pasko po ito, yung po yung maging laman ng puso natin. We come here to worship the living God. Wala nang iba. Ang nais natin, mag-please natin ang Panginoon. Ang nais natin, mabigyan natin silang tapat at isang papuri na nararapat sa bilang isang hari. Isang parangalan na nararapat sa isang hari. Isang parangalan, isang bagay na gagawin na nasasakupan bilang Panginoon. Oh, glory to God. Kaya nga po sa Paskong ito, yung po yung mensahe ni Juanan natin ng wise men, na uri ng papuri, pagsamba, na nais ng Diyos na makita rin po sa atin. And I believe, kung magagawa po natin to, God will bless this church. God will bless each and every one of us. Lahat ng ere na ating buhay. I-bless po yan ng ating Panginoon.